Hello. Hello. Hello, naririnig ba ako? Good evening. Say yes lang ano kung naririnig. Masyado. Good evening. Yan. Is it loud? Loud and clear? Wala nang intro. Yes, okay. Thank you. Thank you, Lala. Ayan. Good evening sa inyong lahat. Okay. Bibilisan lang natin ngayon this is round 2 of our webinar. Ayan, thank you sa mga nanonood. This is round 2 of our webinar on gel sanitizer or alcohol, no? Kasi kahit yung mga hindi kasi nakapanood dati August 1 pa yun since yung first naming gel sanitizer. So marami na tayong natulungan. Ayan. Good evening. So our topic for today is how to make gel sanitizer or alcohol. So before I continue, papakilala muna ako. I'm Shalom Rodriguez. I'm a registered chemist by profession. So I consider myself as a social entrepreneur, giving seminar, doing business in social media. Okay. And also sa community, helping the community. Yan. So later, because this is free webinar, I will introduce you to our business. So I'm the owner of Magayon Organics. We established Magayon Organics 3 years ago, sometime 2016, 2017, And then we have conducted soap making training. And then with the advent of the pandemic, nag-divert kami online. Okay. So yan. Ayan, so para mapakita ko lang sa inyo yung product ng aming alcohol webinar last time. So eto yung mga nakagawa na, And then yung iba sa kanila is successful. They've been making their alcohol, binibenta nila kahit sa Shopee, just to inspire yung mga gustong gumawa. So as what I've said, nag-release ako ng video
na bakit nga ba magandang i-business yung Alcogel. So, number 1, madali lang siyang timplahin. And then, madali lang yung mga raw mats, yung mga kailangan nyo, hindi naman ganun ka-komplikado. So, i-discuss natin yan lahat. So, mamaya kapag may mga tanong kayo, pwede nyo kung tanongin. Okay. So, ayan. Start na po. Okay, so welcome doon sa ating mga students hindi naka-attend. Okay, mag-alala, itong webinar natin na to will be recorded na dito lang ito sa website. So it will remain in our page for some time. Okay, so may mga hindi maka-join. Okay, so yan yung mga example ng mga nakagawa na. Okay? So what you will learn today, formulate your own gel sanitizer. So basically, bibigyan ko kayo ng formulation, no? Paano mag-formulate ng gel sanitizer. Ano mga tools and equipments na gagamitin. So, di-discuss natin yan. And know the function of each ingredient. So, simple lang naman ang formulation ng ng Alcogel. So, alamin natin ano ba yung mga function. So, in formulation kasi dapat alam natin yung function ng each ingredients. And then, know the step-by-step process in mixing. Okay, mas maganda alam natin yung step by step para kapag in-scale up natin, madali na. But, ang gagawin natin ngayon is laboratory scale lang muna or experimental scale. Then, know where to find chemicals or supplier. So, later, di-discuss natin kung saan pwedeng makakuha ng mga supplier. Okay. So, okay, mamaya sasagutin ko yung mga mga tanong. I-comment nyo lang dyan sa Okay, mga tools and equipments. So, ano yung mga kailangan natin for making Alcogel? So, mga mixing container, or in laboratory scale, kahit beaker, or mga, PP, yung mga plastic. Ito, napakalaga sa formulation, digital weighing scale, So, we have two, digital weighing scale. So I'm using jewelry scale for mga small quantities, mga less than 5 grams, and then I'm using the kitchen scale for more than mga 5 to 1 kilograms. So the capacity is up to 7,000 grams. Siguro kung mga hanggang 5 kilogram kaya pa. But for weighing mga small amount, for consistency, you need a jewelry scale for mga home. Kung meron naman kayong top loading balance na 0, dalawa yung decimal place, mas maganda.
Tapos ang capacity niya mga 3 kg. That's a good weighing scale for formulation. Okay. Next naman is we need a pH paper or pH meter. So ang pH meter ay wala yung pH meter ko. pH meter is used to measure yung acidity and alkalinity, ano. So remember, pH is from 0 to 14. 7 is neutral. So pH paper, iba ang litmus paper, ano, that's red to blue lang, ano. Ang kailangan talaga natin is yung pH paper, yung nag-change ang color, and then we can have a rough estimate of the pH of your solution. And then we need steering rod, ano. Kung mag-scale up naman kayo, you will be needing homogenizer, ano. Pero for this, depende sa carbopol na gagamitin nyo. Kung matagal siya mag-disperse, you need a homogenizer. Medicine dropper for adding mga small quantities of ingredients. Then empty containers as packaging. So yung mga packaging material, you can choose from a variety of packaging material. So marami din naman ito online, ano, sa Shopee. Okay, so punta na tayo ngayon sa formula. So this is an example of a 70% alcohol formulation. Example lang to. Ayan, so this is we need distilled water, preferably distilled water, ano, to avoid complication. So yun yung base liquid natin. So, at around mga 32.7% by weight. Okay? Iba ang percent by volume, ano? So, this is percent by weight. Okay? So, mamaya, i-explain ko sa inyo bakit 70%, pero dito is 65%. Okay? So, glycerin as moisturizer. But you can use different moisturizer, ano? Kung medyo nalalagkitan kayo sa glycerin. Okay? Kasi ang glycerin medyo malagkit siya. Ano? But for our kit, glycerin yung kasama niya. It's a moisturizer or humectant. Bakit humectant? Nag-attract siya ng moisture sa atmosphere at around 0.80% lang. So, halos 1% lang. Okay? Ang distilled water natin is around mga 32.7 or 33. And then yung carbopol natin or Lubrizol, yun yung thickening agent natin. Yun yung nagpapalapot sa formula natin. Okay? Thickener. At around 0.3% lang. So, sobrang konti lang nito, no? Okay. So, konti lang siya. Konti lang magagamit nyo for a 100% formula. Kung 100 grams gagawin nyo, 0.30 grams lang, ano? So, yan. Maraming nagtatanong sa akin, ano? Doon sa kit kasi, merong 100 grams na carbopol. So, gaano karami ang pwede nyong magawa. So, kung i-calculate nyo, aabot yun ng 30. So, mamaya papakita ko sa inyo doon sa Excel file. Okay? Alcohol naman, at least 95 to 99% ethyl alcohol. Pwede ring isopropyl alcohol. Yan yung active ingredient natin. Yan yung nakakapatay ng bacteria and viruses. So, around 65.78% by weight. Pag sinabing by weight, timbang. Hindi siya by volume.
Pero kapag kinonvert mo yan by volume, lalabas yan na around 70% alcohol by volume. Okay? Kasi ang specs kasi ng ng alcohol talaga na binebenta sa market is 70% by volume. So, per ml ang usapan doon. But when it comes to formulation for consistency, nagpo-formulate tayo by weight. So, tinitimbang natin lahat ng ingredients. Okay, number 5 natin is fragrance. So, whatever fragrance, pwede naman kayo, whatever fragrance na gusto nyo, pwede naman natin ilagay. At around 0.1 lang. So, sobrang light lang, But, pwede nyo rin siyang gawing parang mga perfume inspired. Yan. So, pwede kayong gumamit any compatible FO. So, hindi rin kayo pwedeng mapasobra ng fragrance dito dahil lumalabo. Magkakaroon kayo ng complication kapag medyo lumabo, gagamit na kayo ng solubilizer. Then last ingredient natin is triethanolamine. So ito yung nagbabalance ng pH. Okay? So nagwo-work din itong triethanolamine kasi yung carbopol natin is pH sensitive. Okay? So, nakadepende si carbopol sa triethanolamine. Kaya, naging rheology modifier din siya. Okay? So, they work together, yung carbopol and then triethanolamine. Ngayon, kung gusto nyo namang gumawa ng alcohol lang, 70% alcohol, glycerin, simple, without, yung hindi siya malapot, or hindi siya magiging gel, tatanggalin nyo lang yung carbopol at saka triethanolamine. So, meron na din kayong around 70. Kasi, konti lang naman yung percentage, makita nyo, 0.3 din, konti lang yung percentage ng carbopol natin at saka triethanolamine. So, meron na din kayong 70% solution na parang alcohol lang din or rubbing alcohol. Okay? And then, as a warning, this product is alcohol-based and it is 70%, so it is flammable and for external use only lang. So, dahil ang alcohol na ginagamit natin dito is denatured, not fit for human consumption, kaya for external use only lang siya. Okay, so pag tiningnan nyo yung Excel file ko, so papakita ko sa inyo yung Excel file. Excel. Okay, so this is our Excel. So, ang maganda dito, pwede nyo nang mag-batching. Kung gusto nyo itong Excel file na to, PM nyo lang ako, So, ang maganda dito, pwede kayong gumawa ng 1,000 liters. O, pakita ko sa inyo, 30,000 grams. Okay? So, gaano karami ang kaya ma-produce nung kit namin na may around 100 grams na carbopol. Okay, so around 30 kilograms or 30,000 grams. Ang pwede niya ma-produce, pero yung kit namin kasi is glycerin lang, carbopol, fragrance, and triethanolamine. So, wala doong ethanol. So, provided meron kayong around 20 liters na alcohol, makakaproduce kayo nitong ganito karami. So, kailangan nyo pa rin maghanap, mag-provide ng alcohol. So, yung kit namin is for,
So, ilalagay nyo pa din dito. Ang maganda lang dito, pwede kayong mag-experiment. Let's say, 1,000 grams muna, no? Or 1 kilogram. Okay, kung gusto nyo namang 5 kilograms, gawin yung 1,000. Okay. So, yan. Bibigyan ko kayo ng Excel file niyan. So, ang gagawin natin ngayon is around 150 grams lang for experimental purposes lang. Just to show you paano nag-work. Okay, so meron dito yung mga kailangan natin. May procedure. Okay, discuss ko lang yung procedure, ano. Okay, punta tayo ngayon ulit sa PowerPoint ko. So, procedure, put distilled water lang and glycerin into the container, then mix. So, unahin natin yung mga water-soluble ingredient. So, water muna, glycerin, and then yung ilalagay natin doon yung carbopol. And then, nahaluin natin. So, may mga iba nagsasabi sa akin dahil hindi sila makapag-provide ng pure ethanol. Tatanong, sir, pwede po ba yung nabibiling ethanol na commercial na 70% na gagawin lang naming gel, para syempre branded yon, gusto nyo lang gawing gel for some souvenirs, pwede naman yun. So, doon nyo na ilalagay yung carbopol. Pero kapag 70% na kasi siya, mas matagal siyang i-disperse. So, mas matagal-tagal na haluan yun. Unlike si carbopol kasi water-soluble to. So, kapag may alcohol na, medyo mahirap na siyang i-dissolve. Okay, so yun naman yung technique, kung gusto nyong, may mga nagtanong kasi na sa akin, and add ethanol gradually, followed by scent, and then kapag tunaw na yung carbopol nyo, i-add na natin yung ethanol, and then, kapag nando na lahat, mag-a-adjust na tayo ng pH using triethanolamine until desired thickness. So, hindi natin ilalagay yun lahat, drop by drop lang, depende sa dami. And then, i-check natin yung pH if necessary, to adjust the pH to 7 or hanggang 7.5. So, around neutral ito, yung pH natin. Okay, so before I continue with the demo, balikan ko lang yung may maraming nagtatanong Sir, what if alcohol lang po ang order? Pag alcohol ang order, sa kayo? Maghanap kayo ng supplier ng alcohol. Wala kaming alcohol. Pwede po ba yung yes, pH paper strip, pwede yun. Saan pwede bilhin? Sa Shopee meron, sa Sugumi meron din. Alternative, glycerin, DPG, dipropylene glycol, pwede. Or maghanap kayo ng mga ibang humectant moisturizer. Baka mas mahal lang. Kailan ba dagdagan yun? Yes, pwede naman dagdagan yung pabango as long as hindi siya lalabo. Fragrance po ba dapat yung water soluble? Any fragrance. Pwede rin kayong gumamit ng hydrosol. Ano pong max presentation fragrance na pwede? Siguro around mga 1%. Pag mataas yung fragrance nyo, gagamit na kayo ng solubilizer. Kung gagamit yung 70%, same yung percentage na, yes, same lang yung percentage ng carbopol triethanolamine. PDF file, actually yung Excel file sinesend ko yun, i-request nyo lang sa akin via PM. How to adjust pH? Okay, to adjust pH, pag ang triethanolamine kasi is basic, so kapag basic, a-add tayo ng triethanolamine. Ngayon, kung napasobra tayo ng triethanolamine, gusto nating i-adjust pababa, magtitimpla tayo ng citric acid. Siguro mga 4% citric acid para 4 to 10% citric acid para ma-adjust siya pababa. Dahan-dahan lang din. Can we use perfume grade alcohol? Yes, mas maganda yung perfume grade alcohol kasi hindi siya matapang.
Okay. Yan, hindi ganoon katapang yung amoy. Mas maganda kasi ang tawag dito sa perfume grade alcohol is triple distilled ethanol. Pwede po lagyan ng aloe vera juice? Yes, pwede naman. Ano? Aloe vera or aloe vera gel, ano? Pwede din siya as moisturizer. Okay, anong raw mat na wala sakit nyo po ang maliban sa alcohol? Colorant. Okay? Wala pong colorant, ano, but you can use food for this formulation, ano, you can use food color. Kasi drops lang naman to, ano, para magkaroon lang kayo ng shades of color. So you can use colorant. And then yung mga other fragrances of your choice. So wala siya sa kit kasi ang nasa kit namin is one fragrance lang, ano. So hindi kayo makakapili. We have hops minsan, we have ano to? Cucumber, almond. Yung amoy candy siya. Yes, anong pwedeng gamit as colorant? Yeah, food color. Okay? Saan nabibili raw materials? Mamaya we will discuss it. And then, meron kaming kit. So, mamaya papakita ko sa inyo. Okay? So, continue tayo. Magde-demo na tayo. So, this is our... Okay, balik ko doon sa formulation. Screen. Ayan, so ito yung gagamitin nating formulation and then magde-demo na tayo. Okay, so first distilled water, i-weigh natin, pagsasamahan natin glycerin. So ang gagamitin natin ay ang gagawin ko is 150 grams lang, but for you can try bigger batch as you wish. No? So, ito, automatic ito nagka-calculate dahil finormulate ko na to sa Excel using this, So, ang gagawin ko lang is 150 grams. Yan, hindi masyadong sayang, for experimental purposes lang. Okay. So, pupunta na tayo ngayon sa demo para doon sa mga so first, I will be weighing water. So sa water, pwede tayong gumamit ng gantong weighing scale dahil ang water natin ay 49. So preferably distilled water, para to avoid complication. So, siguro, doon sa nagtanong, Michelle, ilang grams po yung aloe vera juice? Pwede siguro dyan around mga 2%. Eksperimentohan nyo na lang. Okay, weigh ko muna is 49 grams of distilled water. So, pag magpo-formulate naman kayo ng ng alcohol, wag niyong tipirin. Gamit kayo ng distilled water. Kasi for skin yan Ayan, 49. Okay, hindi siya tulad ng mga sabon na wash off product, So, parang leave-on din siya dahil nare-retain siya sa skin for some time. So, pag mga ganyan, mga leave-on, ang ifo-formulate nyo, distilled water talaga. No? Pero kung mga wash-off, like mga soap, pwede naman kayong gumamit ng tap water. Okay? At saka siguraduhin nyo malinis yung... So, I have 49 grams of water. I will be weighing... 1.2 grams glycerin. Ang gagamitin ko na ito dahil so actually konti lang naman to, so make sure naka-zero siya. Nakikita ba? Ayan.
So, lapit-lapit ko si camera ko. Ayan. So, I have here glycerin, USP. So, kailangan ko ng mga 1.2. Okay, lagi niyong tatandaan, by weight lahat, So, huwag kayo pag nagpo-formulate kayo, huwag mga paputsu-putsu na sukatan. Ayan, 1.2. Okay, so para makuha ko yon, para makuha ko yung 1.2 na glycerin na yon, dahil hindi ko naman siya masasalin, lalagyan ko to ng water. So, water soluble naman yung glycerin. Ayan, pag natunaw na siya, saka ko siya ilalagay dun sa main mixture. Ayan, sorry, hindi masyadong kita, So, I have here na glycerin and distilled water. Okay, set aside ko lang. So, mag-weigh naman na ngayon ako ng Carbopol. So, I have here, Carbopol, Carbomer. Mas okay yung distilled water. Yung mga bonus, pwede na yun. Or kung pwede, try nyo din yung yung filter, yung nabibili sa sa mga water station. Pero to avoid complication, mas okay. Okay, so I need 0.45 grams of Carbopol. So makikita nyo konting-konti lang yan. Hmm, 0.45. Ayan. So, ilalagay ko na siya ngayon doon sa ating water glycerin mixture. So, maganda pag inad nyo siya dahan-dahan, para disperse na siya kaagad, mabilis matunaw. Kasi, pag nagbuo-buo yan, mahirapan kayo tunawin yan. Okay, so make sure nandun lahat ng tinimbang natin. So, haluin lang natin to for some time para tuluyan siyang ma-disperse na tinatawag or matunaw. Ngayon, depende sa klase ng Carbopol nyo or Carbomer na tinatawag. Merong mga Carbomer na matagal matunaw. Meron ding liquid Carbomer for easy mixing. Siyempre, kung gusto nyo na mag-scale up, pwede naman kayo mag-experiment ng iba't ibang Carbomer or Carbopol. Okay, merong liquid na Carbomer na tinatawag. So, pwede nyo ask yung supplier nyo. Okay, merong Carbopol na mumurahin lang. Pero, ibababad nyo siya magdamag para lang ma-disperse. Saka, kailangan nyo ng matinding mixer. Ang maganda nga is, yung tinatawag nating homogenizer.
So, eto na siya guys, na-disperse na yung ating ano, so itong carbopol na to, mabilis siya ma-disperse, ano. So, bagay, kukunti lang siya, ano. Pero kung gagawa na siguro kayo, let's say, 20 sambalde. So, mas matagal-tagal siya i-disperse. Pero syempre, marami naman yun. Kailangan nyo lang ng ano, magandang panghalo. Okay, so wala na ako nakikitang ano, mga buo-buo. So magwe-weigh na ako ngayon ng ethanol. So eto, meron akong malaki ditong ano, ethanol. So, nabili ko lang to 1 galon. Salin ko muna. Okay, so, tear ko lang. Make sure naka-tear. Kailangan ko naman ng 98.67 or around 99 ko na. Gawin ko ng 99 kasi 0.6 naman siya. Ayan. Anong sabi sa method? Add ethanol gradually followed by cent. Okay, magwe-weigh na din ako pala ng cent. Siguro ang cent ko konti lang to, 1 drop lang siguro to. Saan yung aking drop? So, ganitong gagawin ko. So, may scent ako dito, Fruity Splash. So, ilalagay ko lang siya dito sa 0.15. So, konti lang, ilang drops lang. Ayan, 0.15. Tapos para makuha ko siya, lalagyan ko siya ng konting ethanol. Ayan. Tapos, ilalagay ko na yung bulk ng ethanol ko doon sa main mixture. While mixing. So makikita nyo, medyo lumalabo na rin naman to ng konti. Ano pala, sorry. Lumalapot. Lumalapot. Pero hindi siya ganun pakalapot dahil ang pH nito ay ayan. So lusaw pa siya. Ayan, kapag
Kapag hindi distilled water ang ginamit nyo, pwedeng maging cloudy yung ano nyo, no? Formulation. Kaya maganda ay distilled water. Okay? So, yan. Then, lalagay ko na ngayon yung fragrance na may nakahalong konting alcohol para dissolve na siya. Ayan. So, halos tapos na ako. So, mix ko na lang siya. Mix, mix, mix. So, at this time, pwede nyo na din siyang patakan ng colorant. Ano, kung may colorant kayo. Pwede dito yung ano, yung mga McCormick, yung food color. Yung liquid na. Wala lang ako eh, kaya hindi ko siya maano. Okay, and then, triethanolamine. So, ito kasama din to sa kit, around mga 100 grams. So, papatakan ko lang to ng ano, isang patak lang. Ito na din gagamitin ko. So, as ano lang to, desired thickness. But for this, let's say, isang patak lang muna. So, 1 drop. Kasi ito yung magpapaano, ano, magpapalapot. Ayan. 1 drop for a 150 batch. Ayan, lumapot na siya. Kita nyo, nag-hold. Ganda. Ayan. Bango. Okay? So, yan. Nakagawa tayo ng Alcogel. Yan. So, eto pala yung kit na binebenta namin. So, this is we have 100 grams triethanolamine. Eto may coco, cucumber, melon, fragrance. Amoy ano siya? Amoy candy na yung parang melon. Then glycerin as moisturizer, no? But you can use any moisturizer na gusto nyo. Aloe vera gel kung meron kayo. So kailangan nyo pa rin ng weighing scale, ano? Kahit ito ay kit. So hindi ito tulad nung dishwashing kit na ilalagay nyo na lang siya lahat pre-weigh na. Ito hindi. Kit ito pero kailangan nyo pa ring mag-weigh. Okay, so nakalagay yan dito. Ito lang ang kit. So provided you have ethanol, maghanap kayo ng source nyo ng ethanol sa malapit or mga bulk kung gusto nyo bumili ng 1 drum. Around mga 22,000 siguro yung 1 drum. Pero marami na yun dahil 200 ano yun. 200 liters yun. So, ito yung kit na this is 1,000 plus shipping. Now, pwede rin kayong bumili ng Carbomer lang. Meron akong Carbomer ditong 1 kilogram. Pwede ko i-repack sa inyo for 100 grams. Okay. And then, pwede rin kayong magtanong sa akin saan nakakakuha ng per kilogram. Karamihan kasi na supplier, lalo na yung malalaki, ang minimum order ng Carbopol sa kanila, mga glycerin, fragrance, yung mga babanggitin ko later is 1 kilogram. But okay naman yun kung nagbabalak talaga kayo ng maramihan kasi magagamit nyo pa rin naman yun. No? Dahil napanood nyo naman na ngayon paano yung experimental. I think madali lang naman ito
i-duplicate. Okay, so balikan ko yung mga question nyo habang pupunta tayo sa next discussion natin. Okay, PowerPoint. Ayan, so okay na yung demo natin. Yan, mga chemical suppliers. Yan, sa mga glycerin, meron dyan sa Sugumi, FW Spavenue, maraming klaseng fragrance dyan. Kayo na lang mamimili. Mom's Care, Soap Central, Eunice Inc., malaki. Ito, Chemico Philippines for, mga Carbopol, Ultres, So, pwede nyo dyan kontakin si Lee Ryan. Calurexi Corp for mga fragrance. So, meron silang berry mix and fruity splash na fragrance. Maganda siya. At marami din silang mga iba't ibang klaseng fragrance. So, pwede nyo dyang kontakin si Miss Zara. Okay? Baka nanonood siya ngayon. Mag-comment ka lang, Miss Zara. Sa amin, meron kami mga kit, binibenta for experimental purposes lang, hindi talaga siya for, production. But, ang sa amin is mga small packaging, to cater doon sa mga nag-i-start pa lang, Gusto nyo muna magsimula mga 100 grams, mga 1 kilong, you can, contact us. Kung hindi nyo pa kaya yung per kilogram, kasi kung per kilogram yan, mataas yung, magiging puhunan nyo, So, kami naman kinater, kaya din namin to kinandak tong training, para maging, kayo, aware doon sa mga suppliers natin. Okay? Sa SMP Group, Soap Makers of the Philippines, marami diyang nagbebenta ng mga raw materials. Hanapin nyo dyan si Ann. Okay, may mga binibenta din siyang raw materials. Ano pa ba? Ayan. So, our products and services, we have soap, nagko-customize kami na may guava soap kami, charcoal soap, calamansi, and the mga customized soap. And then, we sell also soap cutter. We have regular multi-cutter, our multi-cutter for longer loaf. And then, the single. And then, we have the lug splitter, for large mold. And then, services namin is basic soap making and formulation for 1,750. Sa mga gustong humabol, meron kaming training bukas 9 a.m. to 12 noon, 1,750. Consultancy, we are connected with ACG Consultancy. So, i-refer namin kayo sa ACG Consultancy. Of course, with our guidance. So, sa amin, only question pa rin. We do also product formulation. So, whatever product, tanungin nyo lang kami kung meron kami sa aming database, we can do it. We have, now, we have a pool of registered chemists, mga schoolmates ko din. Then, pag meron kayong ipapa-formulate, ipinapasa ko doon sa mga schoolmates ko, and then yun yung binibigay namin sa inyo. So nire-research namin yan, So, pag product formulation, we have 2 formula lang, pero dapat marunong na kayong gumawa ng product, or kung kami naman na magte-testing, meron din pwede kaming mag-test. And then, pwede namin kayong bigyan ng product sample, or mga sampler. Tapos, ipapa-manufacture nyo na lang sa toll manufacturer. Yan, sa product formulation services namin. And then, we do also MSDS.
But may prerequisite ito, no? Kailangan ng physical testing. So, i-PM nyo na lang kami kung ano yung mga need nyo. So, kayo mahiya magtanong. Okay? So, question and answer. Dito nagtatapos yung ating presentation for tonight. Siguro, I'll be hanggang 9. I'll be accepting question until 9 p.m. Okay? Balik tayo doon sa mga tanong. Ano po? Okay. Yan, yung suppliers, pwede natin i-PM nyo lang din ako pag may mga kailangan kayo sa supplier. Okay, may magtanong. Other type of alcohol po ba pwede gamitin? Pwede yung isopropyl alcohol. Okay, sir, ano pwedeng gawin pag medyo malagkit sa kamay ang finished product? Magpalit ka ng ng moisturizer. Okay, so maghanap ka ng mga pwedeng alternative moisturizer. How much po ang sell? Okay, ang pag-sell kasi is more marketing strategy Pero syempre, dapat you should be fair with your naman. Tingnan nyo din kung Pero depende rin kasi ito sa packaging nyo Kung maganda yung packaging nyo, pwede nyo siya mabenta ng mahal ng mga souvenirs. Kayo kayo ang magde-decide nun kung paano nyo i-sell. Syempre, wag kayong magpapalugi, Actually, itong Alcogel, mataas ang profit margin nito Sir, another question po, yung regarding po sa 2% of aloe vera juice, substitute po ba doon sa distilled? Kung nagdagdag kayo ng aloe vera juice, ibabawas nyo na yun sa distilled water. Sino po suppliers may retail ng ethanol? Sa Shopee kayo maghanap para direct na siya na free shipping. Long span po ang Alcogel, yes. Matagal naman yung Alcogel dahil alcohol nga ito hindi mabubuhay yung bacteria and viruses dito So pamatay nga siya ng bacteria and viruses. How much po ang FDA consultancy? I-PM nyo po ako. After po ba na manufacture, pwede na ba siya agad gamitin? Yes, pwede na siya agad gamitin. No need ng stabilize or curing Pwede nyo na siya ipack kaagad dahil mag-evaporate ito So, volatile kasi ang ethanol. Pwede po ang isopropyl alcohol, pwede. Dalawa lang naman yan, ethyl alcohol or isopropyl alcohol. By the way, ethanol is chemical name ng isopropyl alcohol. Gaano po kadami colorant? Ang colorant is as desired. Drops lang din yan. So, huwag yung masyadong dadamihan kasi hindi naman papangit na yung Alcogel mas maganda parang clear pa din yung yung aesthetically mas maganda yung clear kahit may shade siya ng color. How much po ang kit? 1,000 pesos yung kit namin provided you have around 20 liters. Wala siyang ethanol provided you have around 20 liters ng ethanol, makakagawa ka ng 30 liters. Roughly yun, estimate lang yun. Okay, yan. Thank you very much. Okay, welcome po. Ano pong pwede remedyo idagdag na mga ingredients? Okay,
Good question, ano? GC page. Okay, good question. You can formulate using transcutol. No? Pakita ko sa inyo yung transcutol. So, this is transcutol. A product ito ng Gatifos. Transcutol is an efficacy wait lang. Transcutol is efficacy booster. Okay. Okay, so ito yung transcutol. Ang inky name niya is ethoxydiglycol. It's an efficacy booster. Pwede nyo kasing bawasan yung yung ethanol niya kung masyadong matapang. You can add 1.5% ng transcutol, and then you can reduce your ethanol or alcohol by around mga 10%. Okay? So, yan yung mga pwede nyong gawing alternative. Same pa din po ba ang dami ng alcohol if isopropyl? Yes. 70. Kung gusto nyo 70%, actually, pwede naman kayong gumawa ng iba't ibang percentage. Like, for example, ang 70% kasi is, recommended. Pero, you can make 40% is still effective, 40, 50, and then, ang 70% lang kasi is most recommended na mataas ang effectivity niya sa mga bacteria and viruses. Yung 40% kasi is for general disinfection, like mga spray sa paligid. Pero kung sa kamay natin, mas effective yung 70%. Okay, sir, ang perfume grade alcohol mga 95% po ba? Yes. Ang ang ethyl alcohol kasi sa market is around mga 96% lang. Kasi laging may water content ang ethanol. Sir, kung hydrosol ang fragrance, same percent. Okay, ang hydrosol kasi is water siya. Water na may trace amount of fragrance. So, kung hydrosol ang ginamit mo, hindi ka nagagamit ng fragrance, pero kasing dami yan ng water nyo. Kasi papalit mo yan sa water eh. Yung ethanol po ba, same lang as, yes, same lang siya as ethyl alcohol. Yung 75 lang ang available na ethanol. Okay, kung 75% lang ang available nyo, yun na ang gagamitin nyo. Hindi na kayo mag-a-add ng water, hindi na kayo mag-a-add ng 99% ethanol po ba yung bibilhin namin, sir? Pag magpo-formulate kayo, ang gagamitin nyo, syempre yung pure. Kasi hindi nyo masusunod yung formulation kung hindi yung pure ang gagamitin nyo. 70%. Pag yung 70% ethanol lang na mabibili sa market, 70 na yun. Hindi na kayo mag-a-add ng water. Kung gusto nyo gawing gel yun, lalagyan nyo na lang yun ng ng carbopol. Sir, ano po kayang tawag doon sa beads? Micro beads ang tawag doon. Pero hindi ko alam kung saan nakakabili. Pwede tayong magtanong sa Chemico Philippines. How about yung cute granules? Yun na yun, microbeads. Sir, can you use hand mixer na pang bake? Pwede pa siguro dito yung hand mixer.
pero hindi advisable. Ano pong pwede i-add? May cooling effect. Pwede kayong, nakalimutan ko ang tawag dito sa may cooling effect. I-PM mo na lang ako dito sa cooling effect. Pwede rin siguro menthol, ano. Kaso, dapat, titingnan nyo yung solubility. I-PM mo ako, merong raw material for cooling effect, eh. Actually, may nagtanong doon sa akin, nakalimutan ko lang. Okay. Ano pang tanong? No need pa rin ba preservative? No need na ang preservative kasi hindi mabubuhay dito ang bacteria and virus. Nakakapatay nga siya. Pwede din po ba electronic? Ano yung electronic grade? Pakilinaw ng electronic grade. Ano yung electronic grade? Sir Shalom, bakit po yung ibang alcohol malikit? Dahil yung glycerin kasi yung yung ginagamit na na moisturizer. Kaya medyo malagkit. But for general purpose, okay naman yun. Baka yung iba kasi napasobra lang dahil syempre baka hindi maayos yung kanilang weighing scale. O kaya ang ginagamit nga nilang weighing scale pang maramihan. So, yung dapat na kokonti lang na napapasobra. Kaya napakahalaga na meron kayong weighing scale for mga small quantity ingredient. Okay. Pag po ba nasobrahan ng lapot yung alcohol, ano dapat idagdag? O, pwede nyo siyang lagyan, pwede kayong, ibalik nyo yung pH, magdagdag kayo ng citric acid solution. Siguro mga 10% citric acid solution, drop by drop. Kasi nga, sensitive yung paglapot ng carbopol sa pH. Kung napasobra yung lapot nun, ibig sabihin, napataas yung lagay mo ng triethanolamine. Usually po, ilang months ang binibigay na expiration. Kaya dito ang mga 1 year. Kung fragrance oil na oil-based, yes, pwede naman. I-mix mo lang siya doon sa alcohol. Yung peppermint scent po pwede. Yes, pwede. Pero hindi siya pwedeng maging cooling effect. Dahil kapag napadami yung lagay mo ng peppermint, lalabo yung yung formulation. Gagamit ka pa ng isang ingredient na solubilizer. Electronic grade. Ano yung electronic grade? Weighing scale ba yun? Baka weighing scale. Okay, so doon sa mga hindi ko nasagot na tanong, i-PM nyo na lang ako. Okay, so thank you for attending our webinar for tonight. Sakto lang tayo, 9 PM. Okay, so thank you. I hope marami kayong natutunan. And kung may mga question kayo, please don't hesitate to contact us at our page. May bug ngayon yung page messenger So i-PM nyo na lang ako directly sa account ko. Sasagutin ko naman kayo yan mas agad-agad. Okay, so thank you for doon sa mga gusto ng copy ng ng Excel file, pwede nyo rin magamit kasi yan yung format na yan for other formulation. I-encode nyo dyan, tapos lalagyan nyo ng percentage. Pag-aralan nyo kung paano siya nag-work, you can use it in other
other formulation. Okay? Yes. Oo, i-PM nyo lang po ako. Kung bibili kayo ng kit, ano yan, isi-send ko yan sa inyo via chat, ano. Okay? Yan. So, yan. Maraming salamat sa mga umattend. Yan, nakakatuwa dahil marami tayong natutulungan. Okay, sa mga gustong umattend ng aming soap making training, meron kami bukas, may melt and pour kami on December 6 for 500 pesos only. So December 6 ano. Doon naman sa mga chemist na member ng Integrated Chemists of the Philippines, meron may training on December 4, Friday, with CPD units, 3 units sa chemistry. So, kung may 3 units siya for BS Chem and then chemical technician. Pero dapat member kayo ng Integrated Chemists of the Philippines. Sa December 4 naman 'yun. For other paid training meron sa Okay, thank you. Thank you. Good night to all. Ingat kayo palagi.